Ang iglesia na nag-iisang tao. Naisip na ba ninyo ang magiging anyo ng iglesia kung tulad ninyo ang lahat na kaanib ng iglesia? Isipin ninyo kung anong pagsasama-sama ng iglesia ang mangyayari kung ang bawat isa'y nanalangin at nagbabasa ng Biblia tulad ng ginagawa ninyo. Isipin ninyo kung anong misyonerong gawain ang magiging katulad kung ang lahat ng mga kaanib ay gugugol ng panahon tulad ng panahong ginugugol ninyo sa pagbabahagi ng katotohanan sa iba. Isipin ninyo kung anong pangangalaga at misyong pamumuhunan ang magiging katulad kung magbabalik ng kanilang mga ikapo at mga handog ang lahat ng mga kaanib ng regular tulad ng inyong ginagawa. Ano ang magiging anyo o katulad ng iglesyang binuo ng mga taong tulad ninyo? Anong larawan ng iglesia ang magagawa ninyong iguhit sa inyong isipan? Umiiral ang nag-iisang taong iglesia. Kayo ito. Kung minsan iniisip nating ang ating saloobin bilang isang individual ay hindi nakakaapekto sa iglesia sa kabuuan. Maaring isipin natin, kapag hindi ako nagbigay ng pag-aaral sa Biblia, may isang taong magbibigay at ang mensahe ipangangaral sa buong mundo. O kung hindi ako tapat sa pagbabalik ng ikapo at mga handog, may isang taong magsasagawa nito. At ang iglesia ay magkakaroon ng mga pagkukunan ng mga panustos para maitaguyod ang lokal na iglesia at pangangaral sa buong mundo. Sa isang kahulugan, katotohanan ito. Magtatagumpay ang gawain ng Diyos, mayroon man o wala ang inyong mga kayamanan. Tulad din na may pangangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, mayroon man o wala ang inyong pakikilahok. Ang malaking katanungan dito, ang iglesyang binuo ko lamang mag-isay, laging magbibigay ng impluwensya sa taong malapit sa akin. Tulad ng aking mga anak, asawa, magulang at mga kapatid. Pagtatalaga o kawalan ng pag-iingat sa katapatan ng Diyos at gawain ay maaaring makagawa o sumira sa mga taong nakapaligid sa akin. Isang araw, may isang ama ang nagwika. Ang pinakadakilang pamanang aking maiiwan sa aking mga anak ay ang mga halimbawang naitatag sa pamamagitan ng pamumuhay na itinalaga sa gawain ng Diyos at umaasa akong itatalaga nila ang kanilang mga sarili sa gawain ng mas masikap kaysa aking ginawa. Efeso Kapitulo 5, versikulo 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na malulahati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Panawagan. Kung may isang taong nagtanong sa inyo kung gaano mo kamahal ang gawain ni Jesus, paano mo ito sasagutin? Ang pinakamahusay na paraan ng pagtugon ay hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa isang pamumuhay na may lubusang dedikasyon at pagtatalaga sa gawain ng Diyos. Kailangan nating maunawaang isa itong malaas itong pagsubok sa ating pagiging Kristiyanong disipulo. Unahin natin ang Diyos.